Hello Virgo! Maligayang pagbabalik. Ito po ang ating Sun, Moon, Rising sign and Venus general reading para sa sign ng Virgo. Kunin mo lang kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kapag hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring yung susunod na upload, doon tayo makakarelate. Pero naniniwala ako meron tayong mapupulot dito. Lalo na doon sa oracle card sa dulo. Kasi universal siya na mensahe mula sa universe o mula sa Diyos. Kung naniniwala tayo sa Diyos, kung hindi makarelate, okay lang yan. Kung na-enjoy naman natin ang reading na ito, like, share, subscribe lamang po para masubaybayan natin ang mga bagong padating na readings. Meron sigurong grupo na nagsasabi sa'yo, pwede, not necessarily grupo, like org grupo, pwede din nakabilang ka sa sa board, sa kumpanya. Pwede na barkada mo to, pwede din na some youth club, whatever. Hindi ko lang pati yung pumasok sa isip ko. Pero, pwede din na family, na pare-parehas mag-isip, which is a common scenario dito. So, maaaring na-outgrow mo na sila, pero hindi mo alam kung yun yung tamang term eh. Iba na yung pananaw mo sa mundo, sa buhay, based siguro sa mga experiences mo. At itong grupo na to, may sinasabi sa'yo na bagay na hindi na ikaw yun, taliwas na sa pinaniniwalaan mo at the current time. At maaaring ito ang nagiging dahilan bakit napanghihinaan ng loob. At pwede din na na bagong kasal ka. Tapos yung in-laws mo ibang-iba sa medyo traditional, pwedeng gano'n, or ibang-iba sa paniniwala mo sa buhay. Ibang-iba yung outlook mo sa buhay sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Wow, Tower, mukhang medyo taliwas ito dito. Taliwas ito dito kasi ito ay renewal of vows, reunion, pagsasamang muli, pag-iisang dibdib, pwedeng ganon. Pero pwede din na yung iba sa inyo ay ikakasal na sana pero napanghihinaan siya ng loob na tumiwalag na or umalis na doon. Pwede din na manghinaan ng loob mag-express ng sariling opinion kasi masyadong malakas yung puwersa ng grupong iyon. Medyo oppressive, may pakiramdam siguro ni Virgo ay naaapi siya, hindi na siya belong. Mukhang ito ay matagal ng issue, isang bagay na sweeping under the rug kasi ito ang Tower na reverse. Alam mo na hindi na siya nakabubuti para sa'yo, pero nagsistay ka. Maaaring because mahal mo yung tao, mahal mo yung grupo, mahal mo yung in-laws mo, mahal mo yung pamilya ng girlfriend, boyfriend mo, kaya, o kapatid, pero unfortunately, tinitiis mo siya. Kahit na hindi na maganda para sa'yo kasi magkaiba kayo ng opinion. Kahit magkaiba kayo ng opinion, tinitiis mo kasi mahal mo yung tao yung ganon. Daming pink, heart chakra. Heart chakra para hindi maging balanse. Di ba meron tayong chakra center sa katawan. 6. Crown, third eye, throat, heart, solar plexus which is a navel. Anong tawag ito? Yung orange which is ari, creation, and then root chakra. Marami pang ibang chakra pero yun yung 7 pala. Yun yung hindi ko alam kung basic yung tawag dun default, main, ganon. So pag sinabi natin yung heart chakra, pink ang kulay ng heart chakra. Pag sinabing pink or green, pag sinabing imbalance ang heart chakra, maaaring OA tayo magbigay pero hindi tayo marunong mag-receive. So imbalance na agad yon. So maaaring nagko-contemplate tayo kung itutuloy pa ba, isip-isip lang kung go pa ba, pero wala kang gagawing action towards that. Yun ang
Gusto ko i-clarify to kasi reunion nga to partnership. Pero ang tower at ang lovers dito na reversed, na clarifying cards, clarification para lumabas to. Merong isang bagay na hindi na yung relasyon, kung romance ito, pili ko romance hindi na siya appropriate na pa-fall apart na kasi na-outgrow nyo na yung isa't isa. Magkaiba na kayo ng pananaw sa buhay, or pwede din na meron kang ibang priorities. For some reason hindi na kayo aligned. For some reason, 'di ba usually sasabihin mo pag madly in love ka, pipiliin kita araw-araw. Pero ito ngayon, for some reason hindi mo na siya mapili araw-araw. Nakakalungkot, pero that's the reality of the situation. Pwedeng ito rin yung isang bagay na hindi mo fully ma-express sa mga tao sa paligid mo. Pwede kasing natatakot ka na husgahan ka nung common friends nyo, nung family niya, nung family mo, kasi for the longest time alam nila okay kayo. At nakakagulat kung bigla mo na lang sasabihin na ayoko na pala, kasi hindi mo din ma-justify, hindi mo din masabi bakit ayaw mo na. Gusto mo na mag-focus sa sarili mo, meron kang pinangangalagaang bagay na hindi mo masabi, na hindi mabigay ng taong to yung kailangan mo. I don't know what that is, pero meron kang pinangangalagaang bagay. I don't know what, hindi ko alam kung fetish yan, hindi ko alam kung business yan, at non-negotiable yun. Sadly, itong taong to, hindi kayo aligned, hindi kayo in agreement para, kung pakakasalan mo siya, hindi siya yung tipo na oo para alagaan din yung bagay na para sa'yo ay tinitreasure mo. Pwede din na anak yun from another marriage. Tapos, yun yung pinangangalagaan mo. Tingnan mo yung kata, inaano niya, binabantayan niya yung whatever, antique collection. Kasi diba, minsan, hindi lahat ng tao nangongolekta. Hindi lahat ng tao ay avid collector of whatever. Pero for some reason, di ba, pansin niya yung mga collectors, dinidisplay nila yung mga gusto nila in life. Not necessarily ginagamit nila, minsan hindi nila ginagamit, pero gusto lang nila nakikita. Pero they were protected with all their might para hindi magalaw ng kung sino man. It doesn't matter kung physical itong collection mo, it doesn't matter kung ano man itong tinitreasure mo, pero meron kang tinitreasure at non-negotiable yun. Yung non-negotiable na yun ay minsan din siguro iniisip mo hindi mo kailangan i-explain bakit non-negotiable yun para sa'yo. Yung ibang tao siguro na wiwirduhan anong non-negotiable to. Bakit parang everything is perfect pero all of a sudden biglang ayaw mo na dahil lang sa non-negotiable mo. Gaano ba kahalaga yan? The thing is, for every collector, hindi nila kailangan mag-explain kung bakit yun yung gusto nila. Yung mga tao gusto ng explanation pero hindi naman kailangan mag-explain. So, meron kang something, hindi ko alam kung ano yun nga, sabi ko baka fetish, pwedeng anak from a previous marriage, doesn't matter, hindi ko sinasabi na koleksyon ng mga bata, pero whatever it is that you hold dear to heart, pinaprotectionan mo, non-negotiable sa'yo, itong bagay na to, you come into a realization that this is something I want to treasure, and this person na I could be in a relationship with it right now, hindi ka sure kung tanggap yun. Pwede din na it's a family, yung common friends, yung sisters, brother, yung in-laws mo, hindi matatanggap yun. And may issue sila doon. Pero mukhang yun na yung nagiging deal breaker para i-call off mo na ang engagement, i-call off na ang kasal, i-call off na ang relationship. At maaaring yun din ang dahilan para yun din for the longest time ang naging dahilan. Bakit sinwip mo under the rug o tinago mo o isinasantabi mo yung sarili mo. Kasi ayaw nila eh. Tapos for the longest time, nag-a-adjust ka sa kanila. Siguro ngayon, it's time na para, or maaring minamaster mo yung courage mo para express na ako naman. It's my time to shine. Actually, hindi naman it's my time to shine. It's time to choose myself. So, you would engage into a partnership na would truly value mo ano yung binavalue
Pwede din na yung iba sa inyo nakaalis na dun sa oppressive group na yon, nakaalis na siya. So ano na, parang papunta na sa isang relasyon na tingin niya i-value siya as he is. Maaring ito yung kakonect nyo, Cancer, Scorpio, Pisces, pero I kinda feel like ito yung energy mo, King of Cups, emotionally intelligent, na-master niya na yung emotions niya. Hindi siya para mag-explain, hindi siya para makipag-away sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, hindi siya para magalit sa mga bagay na alam niyang hindi niya naman mababago yung tao. May pagtanggap, may maturity dun sa sitwasyon. At tingin ko si Virgo yun. Pwede din ngayon partner mo, or pwede yun yung pupuntahan mong tao, makipag-break at may pupuntahan kang tao, meron kang na-realize sa taong parang ito ang katapat ko at sa kanya ako pupunta. Yun yung partnership na pupuntahan mo. Makikipag-break sa current relationship, pero mukhang pupunta towards somebody na naiintindihan tong collection or naiintindihan tong non-negotiable mo. At siya yung epitome of a person na caring at the same time kaya niyang i-express yung sarili niya, and that is the Empress right here. Feminine energy, hindi ko sinasabi na babae, pero feminine energy yan. Meaning, in touch siya sa sexuality niya, in touch siya sa sarili niya, in touch siya sa utak niya, hindi niya kailangan mag-explain. At hindi siya ganun kayaman, pero abundant, may pagtingin siya sa mundo na tingin niya the universe is abundant. Hindi siya mauubusan, hindi siya FOMO, hindi siya mag-explain para lang panghawakan yung isang taong ayaw naman sa kanya. At mukhang si Virgo, pwede din tong energies could be baliktad. Pwedeng ikaw to sa Virgo, pwede din yung kadil mo or yung tao na attracted ka. Alam niya yung worth niya, itong taong to. Pwede ikaw to. Tapos yung iiwanan mo na ay yung tao na hindi makita yun. Yung iba naman sa inyo, ayaw pumili. You don't want to make that choice kasi feeling mo magugunaw ang mundo kapag iniwan mo tong taong to at wala kang lakas ng loob para may legal battle man na may involved. Wala kang kakayahan, wala kang resources para lumaban sa part na yon. Knight of Wands. Merong isang tao matapang, charmer, nagsasend sa'yo ng message of support. Pwedeng pinsan to no family ni ex or nung hihiwalayan. Pwede ding friend. Essentially sulsul siya, pero nagme-make sense siya. Nag-iisip ka kung aalis ka na ba totally, kasi iba sa inyo siguro nasa relasyon pero feeling nag-iisa. Alam mo yun, nasa relasyon ka nga pero you feel so alone. Para saan pa na nasa relasyon ka? O pwede din na aalis ka na kasi umalis ka na, or aalis ka na kasi you don't wanna feel alone anymore, or nahanap mo na yung tribe mo. Itong tribe, oppressive tribe na to, oppressive group na to, for the longest time inapi ka, or pakiramdam mo hindi naman sa inapi ka. Siguro kung pagkakwento mo sa mga kaibigan mo, hindi naman sa inaapi nila ako pero it's more of magkaiba lang talaga kami ng pinanggagalingan, magkaiba kami ng tingin sa mundo, kaya mukha silang kampi-kampihan. Pero sadyang meron lang talaga akong gusto in life na taliwas sa kanila, and that's okay, parang ganon. Pero siguro doon ang gagaling yung kawalan ng lakas sa loob, kasi para sa'yo, para saan na pumatol pa ako. Bakit parang feeling ko pagka alis mo, you'll call it quits, ibig sabihin lalayasan mo na to, pwedeng makikipag-break ka na. The moment na nakipag-break ka, suddenly doon papasok yung si Empress, yung kaninang she knows what she wants in life, abundant way of thinking, seeing the world,
And pwede din literally abundance, financial abundance. Mawawalan ka na ng obligasyon. Pwede din kasi na for the longest time, pinagpupundar ka nitong tao na to, hinuhututan ka, for the lack of a better term. Hinuhututan ka, nang hihingi sa'yo ng sustento or whatever. So, hindi mo naman anak, pwede ganun. Pwede din na napunta sa taong to yung mga dapat na pupunta na sa anak mo. And mabait si Virgo. Masyado kang mabait at ngayon, at ayaw mo pang lumaban kasi para sa'yo pointless. So, hindi ko nakikita yung pag-alis dito. Yung nakikita ko lang calling it off. Nakikita ko pa nga magtitiis ka parang gaslight mo sila. Hindi, okay lang yan. Parang kasama yan sa responsibilidad ko. Ganyan. Pero masyadong malakas itong force na ito, yung non-negotiable mo, yung pag-alaga mo doon sa sacred thing na hawak mo, at isang tao, energy ng isang tao na iba yung energy na nabibigay niya sa'yo, iba yung abundance, iba yung kilig na binibigay niya sa'yo. Masyadong malakas yung force nitong mga elements na ito to a point na mag-i-enter ka into that partnership at mukhang call it quits, i-end mo na yung connection mo dun sa mga tao na tingin mo hindi na healthy para sa'yo. Kasi itong elements na to, they don't make you feel so alone. At very vocal sila at expressive. Laban, no? Ayan, no? Gera siya, oh. Gera. Did I say Gera? Ang pangit naman ng pagkakasabi ko. Sorry. Gera. Lalaban siya. Gera siya. Pwede kasi, sabi ko kanina, tao to eh. Friend, pwedeng pinsan, yung pinsan nga ng family na hindi mo kasundo. I don't feel like ikaw to kasi, hindi ko sinasabing timid si Virgo, pero si Virgo, alam naman nating lahat, ay pag-iisipan niya multiple times bago siya mag-take ng action. Like forever na nakaupo pa rin siya, nag-iisip pa rin siya. Itong taong to, yun nga sabi ko, essentially sulsul siya, pero hindi ko sinasabi na all negative yung sulsul niya. I'm not really sure. Pag sinabi bang sulsul, negative agad? Kasi may sinasabi siya sa'yo na napapaisip ka. At alam mo usually sa mga pelikula, di ba may mga tao na driver ng story kasi sila yung gawin mo na, yung gaganon. Sila yung biglang i-introduce as somebody na minsan sidekick. Pero may mensahe na manggagaling out of nowhere, tapos yun dun magsisimula yung rising action ng movie. Siya yun. Whoever this person is, feeling ko siya yung magiging influential sa'yo para gumawa na ng action. Kasi for the longest time, ayaw mo talagang gumawa ng action, and kilala naman natin si Virgo na gano'n na stalled forever. Pero yeah, hindi mo kailangan mag-explain, Virgo. Okay lang, naiintindihan kita. Alam ko na you're coming from a place of love, very understanding, very kind. Walang kailangan patulan na kailangan lang planuhin ng maayos. Naiintindihan kita, Virgo. Kaya nga merong ganito, may driver, may kumbaga laban tayo, naapi ka ba niyan, ganyan. Siguro pag tanungin ka nito, inaapi ka ba ng in-laws mo, sugurin nga natin yan. I mean, hindi niya gagawin yun, pero mag-joke siya ng gano'n. Tapos pipigilan mo siya, hindi, wala, hindi kailangan nun, wag naman ganun. So ikaw, sabihin, siya din yung magsasabi sa'yo na martir ka ba? Tanga-tanga mo, siya yung ganun. Pero pwede din, nagugulatin mo tong tao to kasi mag-enter ka nga sa isang deal, sa isang partnership, love deal nga eh. Pwede din siguro papakasal ka secretly. Someone will drop the ball and everything will be caught by surprise. At mukhang yun yung siguro kino-contemplate ni Virgo ngayon kasi naglalakas siya ng loob. Hindi ko alam kung saan ka naghahanap ng lakas ng loob na umalis sa sitwasyon na oppressive para sa'yo o umalis dun sa sitwasyon na naiwan na lang lahat, I don't know. O maglalakas ng loob para mag-enter into a partnership na tingin mo makakabuti sa'yo. Pero essentially, pag alis mo dyan, kung ano man yung i-call quits mo, puputulin mo,
See, may soul contract na hindi ka makaalis-alis. Codependence, natatakot ka siguro na anong mangyayari sa akin pag inalasan ko to, anong gagawin ko pag nawala siya sa buhay ko, ano na mangyayari sa akin. So, feeling mo, merong external forces, external evil forces, for the lack of a better term, evil forces na pumapalibot din sa narrative mo at nahihirapan kang umexit kasi meron kayong deal, pwedeng may utang ka sa taong to kaya hindi ka makaalis, naghahanap ka ng lakas ng loob, pero nakapresenta na sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin or yung mga tao na nag-encourage sa'yo, sumusuporta sa'yo, gusto mo silang pakinggan. Ikaw to, slow and steady. Para sa'yo, slow and steady wins the race. Virgo, pwede din Capricorn, Taurus, may Taurus ka sa charts mo. At feeling ko, why do I feel like magiging ano lang to? Another story or chapter in Virgo's life, pero wala siyang gagawin. Four of Cups, this is emotional stability. You will find this person, ito yung epitome of abundance. You sees the world, the universe as abundant, epitome of a feminine energy who knows her worth. Parang feeling mo milagro na dumating to sa buhay mo. At parang too good to be true. Totoo ba to? Nangyayari ba to? Pero wala kang gagawin. O pwedeng siguro ngayon nag-iisip ka anong gagawin ko, parang pagkalimutan ko na, papagod na ako mag-isip, ayoko mag-isip, ganyan. Pero Four of Cups here, emotional stability to, pero always remember na ang tubig, di ba, pag hindi gumagalaw, nagkaka-mold, tawag dyan? Nagkakalumot siya, dumudumi siya pag hindi gumagalaw. Kailangan it flows, energy flows, water flows, emotion flows as you give the same equal energy na nagre-receive tayo. So, ikaw, nag-iipon ka lang ng cups of love. Let's say, you're loving somebody from a distance. You are loving somebody without expressing it. Ganon. Nag-iipon ka lang ng cups na ganon. Pupunuin mo lang yan. Mag-iipon ka lang ganon. Pero hindi mo siya ini-invest. Just like money, parang abundance. Diba? They are meant to be spent anyway. Kailangan umiikot ang enerhiya. May energy ang pera, may energy ang pag-ibig. Hindi lang siya one way at hindi lang siya basta-basta iniipon. That might be my opinion and maaaring iba sa inyo, pero you are free to ay, ba't merong nakalawit? Malaya kayo na itapon yun kung hindi kayo nakaka-resonate doon. Mensahe para kay Virgo. Oracle message. Mensahe ni universe para kay Virgo. Tandaan mo may tower ka. Ang tower, everything that is not built on a solid foundation will fall apart. Whether you like it or not, kahit anong laban mo dyan, the universe will take care, the system will take care of itself, and the universe will do something to make it happen. Kung hindi man, hindi talaga mangyayari. Retract. Pag natatakot, opossum, ano mga ba to? Opossum yata to. Pag natatakot, lahat naman ng creatures ko. Pag natatakot, nagre-retreat. Maaaring ito ang panahon, mensahe sa'yo sa panahon na nababasa mo to, ay nakikita mo to, napapanood mo to, hindi masama na mag-retract, mag-recharge, mag-gather ng energy bago ka magplano ng way out mo. Pero ingat ka Virgo, kasi you run the risk of plano na lang at wala nang action na gagawin. Pero kung hindi masamang mag-retract, hindi masamang umalis pansamantala, okay lang, na mukhang yun naman yung gagawin mo, okay lang na hindi mo harapin itong laban na ito sa ngayon, pero huwag ka lang tumambay dun sa pag-retract na yun. Okay lang basta okay, period, okay lang mag-retract. Yan, iwan ko na yun doon. Baka kung ano pa masabi ko. Thank you for being here. Salamat. At like, share, subscribe lamang po. Pasensya na sa ingay. Ako po si A at see you sa susunod na reading. Bye-bye!